Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Alam ko na karamihan sa atin ay hindi po naniniwala sa mga kwentong kababalaghan at mga katatakutan. Maaari kasing ikaw ay relihiyoso o maaari ding ikaw ay isang alagad ng siyensya o ikaw yung tipo ng taong resonable at palaging may eksplanasyon sa mga nangyayari sa paligid. Pero itanggi man natin o hindi, ay may nangyayari talagang mga totoong kababalaghan at ilan sa atin ay naka-experience na o nakaka-experience pa lamang. Pero hindi natin masabi o may kwento sa iba kasi natatakot tayo na mahusgahan bilang sinungaling or worst, baliw. At isa ako sa mga taong yon. Papa Dudut, gusto ko lang ikwento yung naranasan ko noong 2016 sa bahay ng lola ko. Itatago ko po ang pangalan ko. Tawagin niyo na lamang po ako bilang She, taga Rosario, Cavite. 16 years old ako noong nangyari itong karanasan ko. Hindi ako palagala at lagi lamang ako nasa loob ng bahay. Pero minsan kapag nag-aaya ng mga lakad ng pinsan ko ay sumasama ako. Pero hindi naman sa malayo, doon lang din sa lugar namin. Ang ginagawa namin ay maglalakad-lakad at bumibili ng pang midnight snack para may kinakain kami kapag nasa tapat kami ng bahay. Ang bahay na yon ay mga pinsan at mga kapatid ng papa ko ang nakatira. Papa Dudut, natatandaan ko noon, past 6 pa lamang nang naisipan kong umakyat sa 3rd floor. Ang bahay na yon ay may 2 kwarto bawat floor pero sa ikatlong palapag ay isa lang. Sa kwarto ng tito kong namatay ang nakatira doon sa 3rd floor. Mas gusto ko kasi doon sa pinaka mataas dahil malamig. Since open naman lahat ng tito at tita ko sa mga kwarto nila. Pero sa kwarto doon sa 3rd floor ay may terrace na may malaking bintana at kita mo ang mga building. Samantalang noong oras na yun ay naliligo ang asawa ng tito ko at ang pinsan kong si Fen ay tahimik lang na nagsiselfone lang sa sala. Nandun din ako sa sala pero naglalaro ako noon ng PSP. Kaso na bored din ako kinalaunan at hindi nagtagal ay nakaramdam ako ng antok kaya binala kong pumunta sa aking kwarto sa 1st floor. Pero ewan ko ba, Papa Dudut, biglang pumasok sa akin ang 3rd floor. Matagal na ako nakatira sa bahay na yon pero hindi pa ako nagagawi sa 3rd floor dahil bawat isa sa amin ay nirerespeto ang privacy ng bawat isa. Pero ngayong mag-iisang buwan na siyang patay, ay naisip ko na puntahan ng 3rd floor dahil sobrang curious ako sa kung ano nga ba ang makikita at kung ano ang matatanaw ko doon sa terrace. Kaya nagpa siya akong umakyat sa 3rd floor nang hindi nagpapaalam sa tita ko at pinsan. Papa Dudut, nang umakyat ako at pumasok sa kwarto ng tito ko ay tahimik ang buong paligid. Humiga agad ako sa may mahabang higaan na gawa sa kahoy. Nakalimutan ko ang tawag doon basta yung pang-isahan lang kapag hihiga. After kong humiga ay nagtalakbong ako ng kumot noon pero nagmumuni-muni muna ako. Pero ilang segundo lang ay biglang napapikit yung mata ko. As in, kusang napapikit kahit na hindi ko pa balak na pumikit. Alam ko nagising pa ako noon at pilit kong dinidilat yung mga mata ko pero parang may pumipigil. Hanggang sa biglang may nagpakita sa isipan ko na isang lalaking blurred ang mukha. Nakakulay puti siyang barong. Malaking tao siya, yung itsura ng mukha niya ay parang nilamukos na papel since blurred talaga siya.
Yung mga kamay niya ay nakaangat sa akin tapos ay nakanganga siya na parang hinihigop yung mukha ko. Tapos ang laki ng boses niya, as in dahil malaking tao nga siya. Tapos ramdam kong hinawakan niya ako sa magkabila kong braso na ng sobrang higpit, na halos ramdam ko na ang kalabog ng dibdib ko. Dahil iniisip kong baka hindi ako magising kasi parang gusto niya akong kunin. Then habang hinihigop niya ako, may babae na mahabang buhok na kulay itim na medyo kulutan. Yung suot niya ay parang siyang naka-wedding dress. Tapos yung ayos ng mukha niya ay sobrang creepy, sobrang putla. Tapos ay nangingitim yung ilalim ng mata niya. Tapos yung lipstick niya ay sobrang kapal na kulay pula. Nakatingin siya sa akin at ang creepy ng ngiti niya. Habang nakatingin siya sa akin, yung lalaki naman ay hinihigo pa din ang mukha ko. Dahil sa takot noon ay sinubukan kong magdasal pero iba yung lumalabas sa isipan ko. Puro mura ang nasasabi ko sa Diyos na para bang may kumukontrol sa isipan ko. Papadudot, pinilit ko talagang lumaban kahit na hirap na ako noon. Yung braso ko kasi pakiramdam ko ay mapuputol na dahil sobrang higpit pa din ang hawak ng lalaki sa akin. Feeling ko ay pinipigilan niya akong lumaban. Pero ang ginawa ko ay nagdasal lamang ako ng nagdasal sa isipan ko hanggang sa in 1 second ay napadilat na yung mga mata ko. Pagkatapos noon ay tinanggal ko yung kumot at tinignan ko kaagad yung braso ko. At nasyak ako sa aking nakita, talagang may bakat na kamay sa braso ko. As in pulang-pula talaga. Sobrang lakas ng kalabog ng dibdib ko noon dahil first time lang na mangyari sa akin yung ganon. Papadudot, agad akong bumangon at umalis ng kwarto at pagkatapos ay nagmamadali akong buwaba. Tiyempo naman kararating lamang noon ni na mama at papa sa kanilang pamamalengke. Napansin ni mama ang takot sa aking ekspresyon. "Ano nangyayari sa iyo, anak?" tanong ni mama sa akin. "Umakyat ka ba sa itaas?" tanong naman sa akin ni tita. Tumango lamang ako noon bilang sagot. "Parang nakakita ka ng multo sa itsura mong yan," sabi naman sa akin ni papa. "Opo pa, may mga multo po dun sa kwarto ni Tito Ben sa 3rd floor." Naibulalas ko sa sobrang takot. "Bakit ka pumunta dun?" May halong paninitang tanong ni tita sa akin. "Na-curious lang po kasi ako eh. Simula kasi nang lumipat kami nila mama at papa dito sa bahay ninyo ni minsan hindi ako nakaakyat sa 3rd floor. Gusto ko lang pong makita kung ano ang meron dun." Katwiran ko pa. "Kahit na, huwag kang pupunta sa lugar na kung alam mong hindi ka dapat pumunta." Wika pa ni tita. "Huwag na nating sisihin ang anak ko, Bella," ang sabi ni mama kay tita. "Normal lang sa edad niya na makuryo sa mga bagay-bagay," dagdag pa niya. "Hindi niyo ba kinuwento sa anak ninyo yung tungkol dun sa mga nilalang sa itaas?" tanong ni tita sa mga magulang ko. Nagtaka naman ako sa aking narinig. Mga nilalang. Ngunit bago pa masagot ni tita ang tanong ko ay nakita ni na mama at papa yung braso ko. Nagtanong sila kung saan ko ito nakuha at doon ko na nga ikinuwento sa kanila ang aking naranasan at kung paano ko nakuha yung mga marka sa braso ko. "Nilapitan ka ng mga diablo sa ikatlong palapag." Pabulong na wika pa ni tita. Mga diablo? Ano pong meron sa kanila?" tanong ko. "Hindi ko rin alam, She. Ang nakakalam lang noon ay ang Tito Ben mo at kung paano nagkaroon ng mga diablo sa kwarto niya. Yun lamang ang sagot ni tita sa akin." Samantala kinagabihan mga past 12 AM na siguro ay tulog na silang lahat maliban sa akin. Na noon ay nanonood pa ng DVD ng Korean novela. Pagkaraan ng 3 mahahabang episodes ay nakaidlip ako noon. Tapos sa panaginip ko ay minakita ako matandang babae na parang mangkukulam na parang totoo. Pababa siya ng hagdanan namin at mukhang papunta sa pwesto ko. May hawak-hawak siyang malaking lata na umuusok. Tapos sinahalo niya yon gamit ang kanyang mahabang daliri na may matutulis pa na mga kuko. Tapos ay nakangiti pa siya sa akin. Lumapit yon sa akin sa sobrang takot at pinilit kong gumising. Nagising agad ako at hindi na ako nakabalik pa sa pagtulog dahil feeling ko babalik na naman ang mga masasamang bangungot na yon.
Kinaumagahan balisa akong humarap sa mga magulang at tiyahin ko. Tinanong nila kung ano ang problema ko at ikinuwento ko nga sa kanila yung napanaginipan ko. Tita, alam niyo naman po palang may multo itong bahay natin. Bakit hindi kayo nagpatawag ng albularyo pare o kahit na espiritista man lang? Tanong ko sa aking tiyahin. Kasama ng nanay at tatay mo, ginawa na namin yun, She. Sagot pa ni tita. Sumagot din noon si mama. Nagpatawag kami ng albularyo at pare habang nasa eskwela kayo kasi ayaw naming matakot kayo sa anumang mangyayari. Kaso kahit na anong gawin ng mga pare at albularyo ay hindi nila mapalis ang mga masasamang espiritu sa kwarto ng tiyuhin mo. Aniya. Si Tito Ben, paano siya nakakasurvive doon sa itaas kung meron palang mga masasamang espiritu doon? Balik na tanong ko. Ewan ko, She. Dahil sa lahat ng kapatid namin ni si Ben ang pinaka-weird at pinakatahimik. Hindi nga namin nakitang nagsimba yun. Sagot pa ni tita. Ano yun? Naging kaibigan niya yung mga masasamang espiritu? O siya mismo ang nagdala nun sa bahay natin? Curious na tanong ko ulit. Sa totoo lang, lalo po ako na curious dun sa third floor. Dagdag ko pa. Huwag ka nang pupunta dun. Baka mapahama ka lang. Nag-aalalang wika sa akin ni Papa. Gusto ko po ng kasagutan kung bakit may mga malignant spirit dun sa taas. Teka tita, ma? Pa? Nahalungkat niyo na ba ang lahat ng mga gamit ni Tito Ben dun sa taas? Tanong ko. Hindi lahat, kasi sa tuwing pumupunta kami doon para maglinis ay bumibigat ang mga pakiramdam namin. Nakuha namin yung mga damit niya at sinunog na namin nung isang araw. Pero meron pa siyang mga natira doon sa ilalim ng kama. Mga boxes yon na hindi naman namin alam kung anong laman. Pahayag naman ni Mama. Dahil sa hindi na mapigilan pa noon ang curiosity ko ay patakbo akong umakyat sa itaas. Kahit pa narinig ko ang pagtutol at pilit na pagpapababa sa akin ni na tita at ng mga magulang ko. Pagdating ko sa itaas ay agad kong binuksan ang pinto ng kwarto ni Tito. Agad na sumalubong sa akin ang mabahong amoy na parang amoy ng nasusunog na goma. Para hindi magsarado ang pinto ay ginawa ko ay hinarangan ko ito ng upuan na nakita ko sa labas lang ng pintuan ng kwarto. Pagkatapos noon ay dahan-dahan akong pumasok sa loob. Malinis ang kwarto pero mabaho talaga. Bukod sa bumigat kagad ng pakiramdam ko pagkapasok ko sa loob ay agad kong sinilip ang ilalim ng kama pero wala doon ang sinasabi ni tita na mga kahon. Malinis ang ilalim ng kama kaya nag-decide ako na suriin na lamang ang iba pang parte ng kwarto. Samantala nakarinig ako ng mga yabag na paakyat papunta sa kwarto. Kinabahan ako at napatingin ako sa may pintuan. Nag-aabang ako kung sino ang lilitaw doon pero nakahinga ko ng maluwag nang makita ko sina Mama at si tita. Malinis na pala yung ilalim ng kama. Wala na yung mga kahon. Wika agad ni tita. Sino nagtanggal nun? Tanong ni Mama sa aking tiyahin. Hindi ko alam, baka si Pen. Teka, tatanungin ko lang ang lalaking yon kung saan niya nilagay yung mga kahon ng Tito Ben niya. Sabi naman ni tita. Pagkatapos ay umalis na ito habang tinatawag ang kanyang anak na lalaki. Maganda sana itong kwartong ito kung hindi lang minumulto. Ang wika ni Mama sa akin. Ma, nung nalaman ninyong may multo ang kwartong ito, ano ang naging reaksyon ninyo? Usisa ko sa aking ina. Sinabi agad sa akin ng tita mo pagkalipat natin dito sa bahay. Pero hindi ako naniwala. Kaya kinausap ko noon ang Tito Ben mo. Pero dinideny niyang may mga multo sa loob. Kaya hindi ako naniwala noon. Pero isang araw habang naglilinis ako ng kwarto ay bigla na lang nagpakita sa akin yung dalawang tao. Isang lalaki at isang babae. Tapos ay parang hinihigop nila ang mukha ko. Hindi ako makahinga noon at para akong mawawala ng malay. Pero nanlaban ako at binanggit ko ang pangalan ng Diyos. Simula noon ay hindi na ako umakyat pa ng third floor. Ang kwento pa ni Mama. So ngayon lang ulit kayo nakaakyat ng third floor? Ang wika ko. Tumango lang si Mama bilang sagot. Pero teka ma,
Namukha niyo po ba yung dalawang tao na nakita ninyo kamo? O sisa ko? Hindi kasi noong nagpakita sila sa akin, wala silang mga mukha maliban sa bibig. Hindi malabo kundi wala talaga silang mata, ilong at tenga. Pati nga kilay, basta bibig lang ang meron sila. Tapos ilang saglit lang ay binukan na nila ang mga bibig nila. Tapos yun nga, parang nila akong hinihigop. Kwento pa ni mama. Mamayang kaunti ay nakarinig kami ng mga kaluskos sa paligid. Malilikot na kaluskos na para bang pinalilibutan kami. At kasabay noon ay biglang paglamig ng paligid. Nagtinginan kami ni mama at nagkasundo kaming lumabas na ng kwarto. At alam mo Papa Dudut kung ano nangyari. Paglabas namin ay biglang may malakas na hangin na nagsara ng pintuan. Kahit pa may harang na silya. Humagis lang yung silya at bumagsak malapit sa amin. Dahil naman sa kaba ay nagmamadali na kami ni mama na bumaba ng hagdanan. Pagbaba naman namin ay tiyempong nasalubong namin si tita at si Ben. Sabi ng pinsan ko ay siyang araw ang nagbaba ng mga kahon sa ilalim ng kama ni Tito Ben at nilagay niya ito sa garahe. Anong laman ng kahon? O sisa ko. Kadalasan mga lumang photo album lang tapos mga sulat. Ewan ko pero parang mga love letters ni Tito Ben kay Stella, sagot pa ni Pen. Sino si Stella? Tanong ko sabay tingin kina mama at tita. Nagtingin na naman ang dalawa pagkatapos ay si tita na ang sumagot ng tanong. Si Stella ang ex-fiancé ng tito mo. Ikakasal na sana sila, all set na noon ang lahat. Nasa simbahan na kami noon kasama ang lahat ng mga guest. Nang biglang tumawag si Stella kay Ben at sinabi nitong hindi na matutuloy ang kasal dahil nakipagtana na ito sa lalaking tunay niyang mahal. Si Robert, ang best friend ng tiyuhin mo siya. Kwento ni tita. Nang nalaman ko yon ay agad ako nagtungo sa garahe kung saan ay nakita ko si Papa na nagkukumpuni ng aming washing machine. Hinanap ko yung mga sinasabing boxes sa ilalim ng kama ni Tito Ben. At sa tulong ni Pen ay nakita ko yon at binuksan. Nakita ko ang mga lumang photo album. Wala akong nakita na interesante dahil mga lumang litrato lamang ito ng pamilya. Pero sa pagbubuklat ko isang litrato ang nalaglag sa hawak kong photo album. Nang tingnan ko ito ay nagulat ako sa aking nakita. Wedding picture ito ng isang babae at lalaki. Nagtaka ako kung sino ang dalawang ito dahil sigurado akong hindi namin sila kamag-anak hanggang sa bigla na lamang pumasok sa isipan ko. Yung babae at lalaking nagmumulto sa kwarto ay parang kamukha ng dalawang bagong kasal na nasa litrato. Sila sina Robert at Stella, wika pa ni Papa. Nagulat ako kasi hindi ko namalayan na nasa likod ko na pala siya at nag-uusisa rin sa mga photo album na tinitingnan ko. Si Stella yung ex-fiancé ni Tito Ben at si Robert naman ng best friend niya, tama ba ako pa? Tanong ko. Oo, sila nga yan, sagot ni Papa sa akin. Kung ganun, bakit sila nagmumulto pa dun sa taas? Anong ginawa ni Tito Ben sa kanila? Alam niyo po ba kung ano ang kinamatay ng dalawa? O sisa ko? Ang alam ko, na-aksidente sila at namatay sa araw ng kasal nila, sagot niya. Sa tingin niyo may kinalaman si Tito Ben sa pagkamatay nila? Tumingin sa akin ang papa ko at kay Pen. Pagkatapos ay tumingin siya sa paligid na para bang ayaw niyang marinig ni na mama at tita ang kanyang mga sasabihin. Nang masiguradong kaming tatlo lamang ang naroon ay saka nagpatuloy si Papa sa pagsasalita. Sa atin lang to ha. Pero bago mamatay si Ben, inamin niya sa akin na may kinalaman siya sa pagkamatay ng ex-fiancé at ng best friend niya. Wika nito. Anong ginawa ni Tito Ben? Curious sa tanong pa ni Pen. Nagpaturo si Ben sa isang magaling na mangkukulam at nung araw ng kasal ay kinulam niya ang best friend niya. Nagkataong nagmamaneho noon si Robert kasama si Stella papunta sa kanilang hotel para mag-honeymoon. At yon ang nangyari. Na-aksidente ang dalawa. Kwento pa nito sa amin. Bigla ko tuloy naalala yung matandang babaeng nagpakita sa akin sa panaginip. Tama pala ang hinala ko noon na mangkukulam ang nilalang na yon. Hindi niyo pa rin nasasagot kung bakit nasa taas ang kaluluwa ni na Robert at Stella.
ang sabi ko. Nung una akala ko kaya naroon sa taas sina Robert at Stella ay gusto nilang paghigantihan ang tito ninyo. Pero bago namatay si Ben, sinabi niya sa akin na na-captured niya at trinapang kaluluwa ng dalawa at inalipin niya mga ito ayon sa kagustuhan niya. Kaya napansin niyo ba, nung nabubuhay pa si Ben, lahat ng nakakaaway niya ay sinasabing merong nagpapakitang dalawang multo sa kanila at nanggugulo ito sa buhay nila, ang sabi pa ni Papa. Pero ngayong patay na si Tito Ben, dapat malaya na sila, pagsusuri ko. Yun lang ang hindi ko alam, pero pwedeng meron siyang ginawang spell na nagtrap sa kaluluwa ng dalawa habang buhay, ang sabi pa ni Papa. At yun nga Papa Dudut, magpahanggang ngayon ay naroon pa rin ang kaluluwa ni na Robert at Stella sa 3rd floor ng bahay namin. Yon ay kung sila pa rin yon o gawa na lamang ng isa o dalawang malignant na espiritu. Sa totoo lang ay marami pa rin akong katanungan sa tunay na pagkatao ni Tito Ben at kung paano niya nagawang mang-alipin ang dalawang kaluluwa para sa kanyang paghihiganti. Samantala may nakilala akong albularyo noong 2019 at dinala ko siya sa 3rd floor kung saan hindi naging maganda ang kinilabasan. Naging bayolente ang mga naninirahan sa loob. Ang sabi ng albularyo, may natrap na nga na dalawang kaluluwa sa loob ng bahay at naging masasama na ang mga ito. Tinanong ko naman kung paano sila mapapaalis sa bahay namin. Sinabi lang ng albularyo na hanapin ko raw yung bagay na ginagamit na instrumento para matrap ang dalawang kaluluwa sa kwartong yun. Pero kailangan ko raw na mag-ingat kapag nakuha ko yun kasi nababalot daw yun ng spell. Kaya yun ang ginawa ko kahit na nakakatakot ay hinanap ko sa kwarto ang sinasabing bagay na maaaring ginamit na instrumento ni Tito Ben para matrap sina Robert at Stella sa aming bahay. At sa paghahanap ko ay nagawi ako sa kama. At ewan ko ba pero naisipan kong angatin ang mattress nito. Doon Papa Dudut ay nakita kong may secret compartment pala ito at dahil sa hindi nakalock ay agad ko itong nabuksan. Nakita ko ang laman nito, isang papel na tiniklop na may mga sulat na hindi ko maintindihan kung ano ang lengguwahe. Latin siguro yon at nakaselyado yon ng wax. Naalala ko na baka may spell yon kaya nagdasal muna ako sa Panginoon at pagkatapos ay dahan-dahan ko tinanggal ang selyo. Tapos ay unti-unti kong binuklat ang nakatuping papel. Doon ay nakita ko na ang laman ng papel ay mga hibla ng buhok. Nung una ay nagtaka ko kung kanino ang hibla na yon. Magkaiba ang kulay nito, isang brown at black na kulot. Hanggang sa naalala ko sina Robert at Stella. May pagka-brown ng buhok ni Robert habang si Stella naman ay kulot at maitim na maitim. Doon ko na-realize na ang mga hibla ng buhok nila ay naging instrumento kaya sila natrap sa kwarto sa 3rd floor. Papa Dudut, dali-dali akong buwaba at nagtungo ng garahe habang hawak ko ang papel na naglalaman ng mga hibla ng buhok. Pagkatapos ay naghanap ako ng posporo at sinunog ko ang mga yon sa open air. Hindi ko alam kung yun ba ang magpapalaya sa kaluluwa na mag-asawa pero bahala na. At habang nasusunog ang papel ay napatingala ako sa 3rd floor. At nakita ko may dalawang maitim na usok ang lumabas mula sa terrace ng kwarto ni Tito Ben. Nang masunog na ang lahat ay saka ako nagdasal ng taimtim sa Panginoon na sana'y matahimik na ang kaluluwa ng mag-asawa. At simula noon Papa Dudut ay wala nang nagmulto sa 3rd floor ng aming bahay. Papa Dudut, sa ngayon ay tahimik na kaming namumuhay sa bahay. Kasama ko pa rin sina Mama, Papa, Tita at ang mga pinsan ko. Para na kaming isang pamilya and guess what? Ako na ang umuukupa ng 3rd floor, total ang sabi ni Tita ay ako naman daw ang nagpalaya sa mga multo doon. In fairness, wala naman nagpaparamdam sa akin. Bago na rin ang mga muebles sa loob, tapos ay pininturahan din ni Papa ng puti ang buong kwarto kaya maliwalas ang itsura nito. So far ay wala namang nagpaparamdam sa akin doon sa 3rd floor. Actually, nakakawala pa ng stress kasi ang ganda ng view kapag nasa terrace ka. Anyway, yun lamang ang kwentong may babahagi ko sa inyo at sana'y mabasa mo ito, Papa Dudut, at mapiling i-upload sa YouTube. God bless and more power. Thank you in advance. Kung mapipili mo ang sulat ko at aabangan ko po ito. Lubos na nagpapasalamat, She.
mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.